Isang mapagpalang araw po ang aming hatid sa inyo mga kapatid mula po dito sa Amaking Pabo Farm. Ayan, for today's video mga kapatid, masaya ko po ang ibabahagi ito sa inyo dahil opportunity po ito para sa akin, sa aking pag-aalaga ng pabo. Saglitan, ay. Parang naging excited ako ah. So sa pagkakataong ito mga kapatid, ngayon is 12:23 na po ng umaga. Ongoing po yung aking paghahanda dahil may pupuntahan po ako. Pupunta po ako doon sa planta na gumagawa ng harina. Ayan, flour o harina. So opportunity po ito sa akin. Ayan, ngayon lang po talaga ito nagbukas sa akin. Dati lagi ako naghahanap ng mga ganitong pagkakataon at senaryo. Ngunit parang hindi pala talaga yung time. Kumbaga parang nasa training ground para mag-grind. Grind! So ayun, dati grabing challenge. Mga naisip kong mga paraan para makatipid, makamura sa patuka. Umabot pa sa punto na gumawa pa ako ng mga fermentation na paraan na umabot sa punto na yung aking kamay kahit anong ilagay kong na mga detergent, panghugas sa CR para lang matanggal yung amoy o baho na dumikit sa kamay. Sobrang baho talaga. So ayun, pero salamat sa Diyos dahil sa mga pinagdaanan kong yun is ito po, patuloy pong nakapagpatuloy sa pag-aalaga ng pabo. So ayun nga, yung pupuntahan ko mamaya is doon po sa planta na gumagawa po ng harina. Yung kanilang waste, mayroon kasi mga trigo doon eh. Ang kagandahan mga kapatid, sanay na po ako na gumamit po ng bagaso, yung trigo. Sapal po ng trigo. So ngayon, parang nag-level up po mga kapatid kasi nga, instead na sapal is trigo na po talaga yung ating kukunin. Tapos, good price. Ayan, yun po yung maganda. Kasi nga, maganda yung presyuhan na nakuha ko po. Ang problema lang is maramihan. Kumbaga, by tons po yung dapat ilabas doon sa planta. Nang sa ganun is makaabil po ako nung mura na bintahan. So, ganun naman, kailangan ko eh. So, kailangan pong tawag dito, magsakripisyo at alamin kung ano yung pasikot-sikot dito para mas lalong i-grind pa natin yung ating pag-aalaga ng pabo. So, ayun, nagkasundo na po kami, mayroon na po akong access doon, may contact na ako. So, loobin ng Diyos, mga bandang 1 to 2 PM arangkada na kami doon. Tapos ang kagandahan pa, may isa pa akong transaction ngayon na tawag dito, may customer pa ako na magandang tawag dito, maganda yung aming napagkasunduan. At ito po, samahan nyo ba ako? Here we go, let's go! Kapatid, ito po yung transaction rin na mangyayari sa pagkakataong ito. Ito may 4 po dito na piraso mga kapatid, broad-breasted Nicholas White. Ayan. So itong tatlo, itong maliit ng kunti, nag-1 buwan po ito kahapon. Tapos itong isa, yung malaki ng kunti, nag-1 buwan yan yung 17. So pupunta na po kayo sa Camotes Island. O yun mga kapatid oh. So ayun, maganda po yung presyuhan namin ni sir. Ayun sa kanya, dyan po siya humingi ng tawad sa isa, yung malaki ng kunti. Kumbaga 1 month old yung presyuhan namin dyan. Ayos na yun. At ang isa pang maganda is nagpaluto rin siya ng 1 litsong pabo. Ayan, yung 2,200 na presyo ng pabo yung kanyang in order. So salamat sa Diyos dahil ayun nga, mayroon na namang uling customer na pumunta at pupunta pa. Kasi nga nagkasundo lamang kami through Facebook. Ayun. Minsan bino-voice message ko na lang kasi mahirap nang mag-type. Doon po sa mga nag-inquire sa akin ha, pasensya na lamang po mga kapatid kung minsan hindi ko masyadong nasasagot, lalo na yung iba, yung tanong is parang hindi naman masyadong importante. Dahil busy talaga mga kapatid, marami po akong ina-adjust, ginagawa. Ayun nga, base po sa aking pagpapabo. Ayun, gumagawa pa ako ng mga video gaya nito.
Pero ayun, salamat po sa Diyos sa mga nanonood sa mga video at mga vlog ko po. So ayun po mga kapatid, yan 4 na piraso tapos litsong pabo. Tapos mamaya papakita ko na lang siguro kung makapunta na kami doon sa planta. Tapos dito may mga sisiw po tayo dito, coming soon. Mapapakinabangan natin ito. Ayun, daming sisiw mga kapatid, andun sa unahan. Ayan, tapos yung 11 piraso dito is may nagmamayari na 11 pirasong Bourbon Red. Tapos dito mga kapatid, mayroon rin dito na mga semi-pure. Ayan, semi-pure na pabo. Liban yung isa dahil split legs na yan, bata pa eh. So andun pa mga sisiw natin mga kapatid, andun pa. So ayan, tuloy lang talaga. Kaya i-grab ko itong opportunity na ito mga kapatid, na makapag-access po ako doon at makakuha ng mga reject o tawag ito waste ng plantang yon, para mapakinabangan at ma-improve ko po dito sa aking pabo. Ayun. So the more na makalis sa pagkain, the more nakikita po sa pabo. The more na magdidepende lamang po tayo sa feeds, posible po na tabla-tabla lang. Kaya ayun, gagawin po natin ito para sa ikauunlad palalo ng aking pagpapabo. So kita-kits na lang mamaya mga kapatid, pupunta na po kami. At ito, i-ready ko na ito maging yung litsong pabo. Pero ayun lang, ang mahirap lang is hindi kami magkikita ng aking customer na bibili nitong pabo na ito at ng litsong pabo. Kasi ayun, may pupuntahan po akong iba. Pero ganoon pa man, napagsabihan ko na po siya, ipipick up niya na lamang po dito sa location ko po. At ayun, nagkasundo kami, all goods. Salamat po sa Diyos. Kita-kits mamaya. Bali po mga kapatid, ito po yung kanyang order na 1 piraso. Oh, ayan. So mamula-mula na, yung target na oras nito is bandang alas 3. Simple talaga na wala na po ako dito sa amin. Kaya ayun, action plan. Ayun, nakikisuyo na lang ako sa aking pamilya na sila na po yung bahala. Ayun, nasolusyon na naman yung problema. Kaya ayan, kita nyo naman yung ating litsong pabo. Pero ayun nga, hindi pa po talaga tapos yung ating litsuna na ginagawa kasi nga busy. Tapos ayun, bali po mga kapatid, hindi na po ako nakapag-video kanina doon po sa planta. So ito po yung mga, kumuha muna ako ng 830 kg. Ayan, sampling lang ito eh. Titingnan natin kung ano yung kalalabasan. Hala, ayo kay padingon dito, dili dapat ipabor James. Ayo na, ana lang na. Silig. Bay silig. Na. Ay silig dito. Ato. Ano biya ka? So ito po yung sasakyan na, sige, ipasaka na dito dapit eh. So ganito po yung itsura mga kapatid. Bugas. Yan, may mga kasamang alikabok. So titingnan ko lang kung ano yung maaaring gawin o mangyayari kung ito yung gagamitin ko. Sample lang ito, kaya iyon, kinuha ko 830 kg muna. Tinimbang yung sasakyan, tapos ikinarga, tinimbang ulit. Yun, 830 yung lahat ng timbang nito. So, nakakatawa po mga kapatid. Nagsample po ko na magbigay sa aking mga alagang pabo. Inilagay ko dyan sa kanilang pakainan. Ayan, yung pakainan nila. Kita nyo no? Ayan o. Nagdadalawang isip kung hahamag, kakain o ano. Talagang nanibago po sila. So, literal po talaga na ganyan yung reaction ng mga pabo
kapag nanibago po sila. Ayan. So, bali mga kapatid, ayun, sample muna yung aking ginawa. Hindi ko na lang ako nag-video kanina doon, sobrang init doon sa kinuna namin kasi yung nilagyan nito is so ganito yung itsura mga kapatid oh. Ayan. Mura lang po yung kanilang binta. So, pag-iisipan ko na lamang po kung ano po yung alternatibong paraan para mapakinabangan ko pa ito. Ayan, so parang mayroon talaga siyang siguro gagamitan na lang natin ito ng electric fan para maalis yung mga parang pino na buhangin. Pero magagawa natin ito ng paraan, magagamit pa rin ito. Ayan. So, sample ang nangyari, nanibago yung ating mga alagang pabo. Pero pag nasanay na yan mga kapatid, kasi nga parati naman akong nakakapulot sa kalsada ng ganito. Ganito talaga yung itsura eh, yung napupulot ko sa kalsada. At ayun, kalauna nasanay sila, malakas na silang kumain. Pero ngayon nanibago, hindi pa kumain. Ayan, may manok na nag-una. Ayan, may manok na naunang kumain. Ayan oh. Yung simula lang po talaga yung problema eh. Oh, ayan oh. Oh, ayan, nilagyan na natin sa lupa. Oh, anong masasabi niyo mga kapatid? Una pa lang yan ha. Paano kaya kung isang buwan na silang masanay nito? Eh, napakaganda. Ayan, salamat po sa Diyos. Alam niyo naman si Ambaking. Sanayan lang po talaga yung problema, kulang eh. Once masanay na po yan, ang kagandahan may manok na malakas kumain, so ito yung magiging teacher nila. Teacher, patulong naman, paturo kung paano kainin itong trigo. Yung waste ng isang kumpanya, kinuha ni Ambaking para mapakinabangan. So yan po yung kaunting update natin mga kapatid. Salamat po sa Diyos. At doon po sa isa kong customer kanina, sir, thank you so much. Salamat po sa tiwala. Kahit hindi po tayo nag-abot dito sa aking area, is kinuha mo pa rin yung order na 4 na pirasong broad-breasted at saka yung isang litsong pabo. Ayan po, sana maparami nyo po yung inyong broad-breasted. At loobin ng Diyos, ipagsabi mo po sa iyong mga kakilala, kasi sa pagkakaalam ko dadalhin mo doon sa Camotes Island yung inyong pabo at andito ka sa Cebu nagdi-base. So sir, pasuyo na lamang po, pakisabi na lang dyan po sa mga kakilala nyo po kung sakali man baka gusto nilang tumikim ng litsong pabo, mag-message lamang po kayo at Ambaking Pabo Farm. Hanggang dito na lang muna mga kapatid kasi magpapakain pa ako ngayon. So itong trigo mga kapatid, may naisip na po ako bago pala matapos ang video na ito mga kapatid. May naisip na po ako kasi yung suki ko po sa kinukunan ko po ng sapal ng taho, ayun, nagpalit na po siya ng kanyang makina na panggiling at yung kanyang pinalit is yun po yung ating gagamitin para makapag-produce po tayo ng tawag ito para magiling natin ito. At pwede na natin isali o ihalo sa kanilang patuka. So ayun pa man, ganun pa man is tuloy-tuloy pa rin. Kaya lagi ko pong sinasabi dati is kung ano po yung available na sangkap na nasa atin, isipin po nating mabuti, i-develop, gawa ng paraan para mapakinabangan. Hanggang dito na lang muna mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa aking mga video. Ayan, lagi nyo pong tandaan, ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. Salamat po sa Diyos. Pag-ibig! Ayan na. Wala, nagsisimula na silang kumain mga kapatid. Ang simula, ang lisod. Ang una at ang simula talaga.